Ang iyong tagasalin ay nagsisinungaling. Ang mga salitang iyon ay ibinulong ng serbidora sa tainga ng milyonaryong CEO sa gitna ng isang matayog na restaurant sa pusod ng isang kritikal na negosasyon. Nakatakda ng pirmahan ang kontrata na nakasulat sa wikang Espanyol, isang dokumentong puno ng pangako. Lahat ay tila nasa ayos, isang perpektong symphony ng tagumpay na malapit ng matapos. Ngunit ang isang pangungusap na iyon ang nagpunit sa lahat, nagpabago sa takbo ng kapalaran. Dumating si Nicolas Alcantara sa restoran ilang minuto bago ang itinakdang oras, hindi dahil sa kinakabahang pag-asa, kundi sa isang matinding pangangailangan para sa kontrol. Palagi niyang ginusto ang maunang dumating sa mga lugar bago ito mapuno, bago ang ingay ng karamihan. Sa ganitong paraan, nakapag-oobserba siya, nakapagpaparamdam sa pulso ng kapaligiran, nakapagtitimbang sa bawat tao na pumapasok. Ang restoran ay sopistikado, ang katahimikan nito ay nagpaparamdam ng bigat, uri ng lugar kung saan tila napakamahal ng bawat kubyertos, bawat baso, para hawakan ng walang ingat. Para kay Nicolas, ito ay isa lamang palamuti, isang setting para sa mas malaking laro. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob ng makinis na leather na portfolio na hawak niya sa kanang kamay. Umupo siya sa nakareserbang mesa na nakapuesto malapit sa isang malaking bintana. Ang tanawin ay nagpakita ng pulso ng syudad. Ang walang tigil na agos ng mga kotse, ang nagmamadaling anino ng mga tao sa ibaba. Ang mga desisyon na ginagawa sa mga tore na hindi nakikita, nag-uukit ng kapalaran. Kalmado niyang binuksan ang portfolio. Naroon ang kontrata makapal, siksik, bawat linya ay nakasulat sa wikang Espanyol. Musika ito ay isang kasunduan na pinag-uusapan sa loob ng maraming buwan. Isang pakikipagsapalaran na maaaring magdala sa kanyang kumpanya sa isang bago, hindi pa nararating na antas. Hindi marunong mag-Espanyol si Nicolas, hindi niya kailanman kinailangan. Palagi siyang nagtitiwala sa mga profesional na tagasalin, ang mga tulay na nag-uugnay sa kanya sa mundo. Ang tagasalin ay nasa lugar na. Isang lalaking maayos ang pananamit. Ang tindig ay relax ngunit may labis na kumpiyansa. Mariin niyang kinamayan si Nicolas, umupo nang hindi naghihintay ng paanyaya at nagsimulang magsalita bago pa man may magtanong na tila nagmamadali. Nagkomento siya tungkol sa trapiko ng EDSA, sa mabilis na pagbabago ng Maynila, sa kung gaano kahigpit at mapanuri ang mga internasyonal na mamumuhunan. Tahimik na nakinig si Nicolas. Ang lahat ng pagtitiwalang iyon ay hindi siya inabala. Sa katunayan, tila ito senyales ng walang kamali-mali na kakayahan. Darating sila sa ilang saglit, sabi ng tagasalin. Ang kanyang boses ay isang malambot na alon. Lahat ay nakahanay, Senyor Alcantara. Tumango si Nicolas. Isinara ang portopolyo at ipinatong ang mga kamay sa mesa, ang kanyang mga daliri ay magkahawak. Gusto niya ang mga mesa na malinis, organisado, walang labis na gamit. Para sa kanya, ang kalinawan ay nagsisimula sa espasyo, isang pagmumuni-muni ng order sa kanyang isip. Nag-utos lang siya ng tubig. Ang tagasalin ay nag-utos ng isang mamahaling alak. Lumapit ang serbidora ng may maingat, halos hindi marinig na mga hakbang, bata, simple ang kanyang uniforme. Tuwid ang kanyang tindig, tila isa siyang extension ng espasyo. Nagsilbi siya ng tubig, maayos na inayos ang mga baso, at nagtanong kung may gusto pa silang iba. Ang kanyang boses ay mahina, profesional, halos walang emosyon, tulad ng isang hangin na dumaraan. Sumagot si Nicolas ng isang maikling tango. Walang dahilan para sa higit pa. Walang pagmamadaling lumayo si Beatriz. Ang kanyang anino ay naghalo sa mga anino ng ibang mga silweta. Sanay na siyang maging bahagi lamang ng kapaligiran, isang palamuti sa background. Nalaman niya ng maaga na sa ganoong uri ng lugar, mas kaunti siyang napapansin, mas mabuti. Obserbado niya ang lahat ng hindi tila naroroon, isang nakatagong mata sa gitna ng kaguluhan. Naglakad siya patungo sa ibang mesa, nagsulat ng mga order ng may tumpak na paggalaw, bumalik sa counter. Dumating ang mga mamumuhunan pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng bagong bigat sa silid. Formal na pagbati, mariing pagkamay, pigil ng ngiti na hindi umaabot sa mata. Nagsimulang dominahin ng Espanyol ang mesa, isang halo ng mabilis na dialogo at mabibigat na terminong teknikal. Musika. Ang tagasalin ay natural na umako sa papel ng tagapamagitan. Ang kanyang boses ay isang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo. Inuulit sa Filipino ang sinasabi sa Espanyol. Maingat na nakinig si Nicolas. Musika, sinusundan ang ritmo ng pag-uusap. Ang kanyang isip ay nag-aanalisa ng mga tono, ng mga pagtigil.
Lahat ay tila sumusunod sa inaasahang takbo, isang pamilyar na sayaw ng negosyo. Bumalik si Beatrice dala ang alak, ang bote ay isang tahimik na anino sa kanyang kamay. Nagsilbi muna siya sa mga bisita, pagkatapos kay Nicolas at huli sa tagasalin. Habang siya ay yumuyuko upang abutin ang isang baso, narinig niya ang ilang salita sa Espanyol na nahuli ng hangin, isang munting tunog. Walang kumpleto, walang malinaw, tanging mga pira-piraso. Hindi siya nag-react. Patuloy sa pagtatrabaho, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang katawan ay isang makina. Umusad ang usapan, pinag-uusapan nila ang mga deadline, paghahatid, mga pangako ang karaniwang tugtugin ng commerce. Ang tagasalin ay nagtatranslate ng tuloy-tuloy, gamit ang isang tiyak na tono, minsan ay masyadong kumpiyansa, halos mayabang. Nagtala si Nicolas ng maikling mga tala sa kanyang pad. Hindi niya naintindihan ang orihinal na wika, ngunit naintindihan niya ang negosasyon, ang daloy ng kapangyarihan. Nagtiwala siya sa prosesong iyon. Palagi itong gumana ng ganoon, isang hindi nagbabagong katotohanan. Dumaan muli si Beatrice sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay kinokolekta ang mga basong walang laman na may katahimikan ng isang anino. Narinig niya ang isa pang pangungusap sa Espanyol. Pagkatapos ay isa pa, mas matalim, mas maliwanag. Hindi mahirap ang mga salita. Karaniwan ng mga ito, kilala, ginagamit sa mga seryosong konteksto sa kanyang kabataan. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa, isang munting kagat sa kanyang isip, ngunit isinantabi niya ang iniisip. Hindi niya papel ang mag-interpret ng mga usapan ng iba, lalo na sa lugar na ito. Bumalik siya sa counter at inayos ang mga plato. Ang tunog ng mga ito ay nagsisilbing panlaban sa kanyang nagtatanong na isip. Puno na ang restoran ngayon. Ang bulong ng mga boses at ang pagkaluskos ng mga kubyertos ay lumikha ng isang malakas na simponya, ngunit ang mesa ni Nicolas ay nanatili sa isang uri ng sarili nitong katahimikan, isang katahimikan na may bigat, isang katahimikan ng kahalagahan. Lahat doon ay tila kinakalkula, sinusukat, nasa ilalim ng isang mahigpit na kontrol. Obserbado ni Nicolas ang mga mamumuhunan, ang kanilang mga kilos ay pigil, ang kanilang mga tingin ay matalas, naghahanap ng anumang kahinaan, walang poot o labis na sigasig. Ito ay isang propesyonal na kasunduan, isang seryosong transaksyon, wala ng iba. Gusto niya iyon, malinaw na negosyo, walang drama, walang hindi kinakailangang damdamin. Patuloy na nagsasalita ang tagasalin. Minsan ay sumasakop ng masyadong malaking espasyo sa pag-uusap, ang kanyang boses ay bumubulusok. Humihinto, nagpapaliwanag, nagbubuod, ginagawa ang kanyang sarili na mahalaga. Walang nakitang problema si Nicolas. Iyon ang kanyang tungkulin, magsalin, mag-adapt, magpadali. Bumalik si Beatrice upang maghain ng isang putahe. Ang aroma nito ay isang munting ulap. Musika. Habang inilalagay ang mga kubyertos, narinig niya muli ang Espanyol. Mas malinaw ngayon, mas matalim. Sa pagkakataong ito, ang pangungusap ay masyadong buo para baliwalain. Hindi ito teknikal na bagay. Ito ay isang tono, isang bigat, isang babala na umalingaw-ngaw sa kanyang mga buto. Musika. Naramdaman niyang nag-react ang kanyang katawan bago pa man siya mag-isip, isang primitive na panginginig. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang mukha na walang emosyon. Ang kanyang katawan ay isang perpektong maskara at lumayo. Bumuntong hininga siya sa likod ng counter. Ang kanyang puso ay bumubulusok laban sa kanyang mga buto-buto. Sinubukan niyang mag-concentrate sa trabaho, sa simpleng gawain ng pag-oorganisa. Ayaw niyang gumawa ng mga kwento sa kanyang sariling isip. Ayaw niyang magtanim ng mga multo. Ilang beses na ba siyang nakaintindi ng mga bagay na wala sa konteksto? Ilang beses na ba siyang nagkamali? Pinahintulutan ang kanyang imahinasyon na lumikha ng mga kahulugan kung saan wala. Nagpapatuloy ang usapan sa mesa. Ang daloy ng boses ng tagasalin ay tuloy-tuloy, walang kapintasan. Maingat na nakinig ang mga mamumuhunan. Ang kanilang mga mukha ay tila walang nakikitang pagdududa. Si Nicolas ay nanatiling kalmado, kumpiyansa, isang haligi ng pagtitiwala. Walang nagpapahiwatig ng anumang problema. Obserbado ni Beatrice mula sa malayo. Hindi dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa gawi. Isang reflex na nakuha mula sa kanyang kabataan. Lumaki siya sa isang bahay kung saan ang pakikinig, kung saan ang wikang Espanyol ay hindi ginagamit para sa mga walang kabuluhang bagay. Palagi itong lumalabas kapag may seryosong kailangan sabihin, isang tanda, isang sagradong wika ng mga mahahalagang sandali. Iyon ay naitanim sa kanya, kahit hindi niya napansin, isang subconscious na pag-unawa. Sa mesa,
Sandaling isinara ni Nicolas ang portfolyo, nakikinig ng maingat sa isa sa mga mamumuhunan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mabilis na isinalin ang tagasalin. Ang kanyang mga salita ay tila isang mabilis na pagpapaliwanag. Tumango si Nicolas, isang maliit, walang pag-aalinlangan na paggalaw. Lahat ay tila nasa ayos, bumalik sa pamilyar na ritmo. Musika. Naramdaman ni Beatriz na mas matindi ang pagbabalik ng pagkabalisa, isang malamig na alon na dumadaan sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala siyang musika ginawa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baso. Hindi pa iyon ang oras. Marahil ay hindi kailanman. Nagpatuloy ang pagpapatakbo ng restoran. Ang ingay ng pinggan at ang bulong ng mga pag-uusap ay lumikha ng isang pare-parehong tunog. May mga plato na dumarating at umaalis, mga buhay na nagtatagpo. May mga sabay na pag-uusap na nangyayari, ngunit ang mesang iyon ay nanatili sa hindi nakikitang pokus, isang sentro ng bigat, isang mahalagang kontrata, mahahalagang tao, mahahalagang desisyon. Walang naghihinala si Nicolas. Nagtiwala siya sa proseso, nagtiwala sa tagasalin, nagtiwala sa sarili niyang karanasan, sa kanyang sariling kahulugan ng order. Nanatili si Beatriz doon, halos hindi nakikita, ginagampanan ang kanyang tungkulin, nakikinig sa mga pira-piraso, nagtatago ng mga damdamin, nang hindi pa nalalaman na sa parehong lugar na iyon, sa ibang oras, magbabago ang lahat. Sa ngayon, walang nangyayari musika, at dahil doon, lahat ay mangyayari pa lang. Ang hindi pa nangyayari ay naghihintay, nagpaparamdam. Tinatawid ni Beatriz ang bulwagan. Ang isang bandeha ay balanse sa kanyang kaliwang braso, tila isang extension ng kanyang katawan. May init na putahe, nakahanay na baso, pigil na hakbang. Ang kanyang mga paa ay halos hindi nagiiwan ng tunog sa sahig. Nalaman niya ng maaga kung paano maglakad nang hindi sumasakop ng espasyo sa restoran. Musika mahalaga iyon. Ang sobrang atensyon ay nauuwi sa pagkarinig. At ang marinig doon ay bihirang maging maganda, bihirang maging ligtas. Ang mesa ni Nicolas ay nanatili, musika, buo, parehong ayos, parehong tao, isang hindi nagbabagong diorama. Walang tigil sa pagsasalita ang tagasalin, inilalapit ang kanyang katawan pasulong. Tila siya ang nagtutulak ng buong pag-uusap, ang kanyang boses ay isang agos. Maingat na nakinig ang mga mamumuhunan, ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng matinding pagtutok. Nanatili si Nicolas sa matatag na tindig, mga braso na nakapatong sa mesa, direkta ang tingin, hindi gumagalaw, isang pinuno na komportable sa sitwasyon. Nagsilbi si Beatriz ng isa sa mga putahe at lumayo, ang kanyang mga mata ay hindi man lang tumingin sa mesa. Ngunit sa pagdaan ng 2 hakbang, narinig niya ang isang pangungusap sa Espanyol na lumabas ng mas malakas kaysa sa normal, isang bahagyang pagtaas ng tono, hindi buo, tanging ang simula. Sapat para makilala ang tono, isang bagay na pamilyar, isang babala, hindi siya nag-react. Ang kanyang mga hakbang ay hindi bumagal. Nagpatuloy siya hanggang sa counter. Nagtala ng isa pang order, bumalik sa bulwagan. Puno na ang restoran, tawanan sa ilang mesa, malalakas na usapan sa iba. Ngunit ang mesang iyon ay nanatiling nakahiwalay, na tila napapalibutan ng isang hindi nakikitang bula, isang espasyo na may sariling bigat. Tumawa ang tagasalin, mabilis na nagsalita, mabilis na nagtatranslate, tulad ng isang mabilis na daloy ng ilog. Dumaan muli si Beatriz, ngayon dala ang tubig, ang kanyang mga kamay ay matatag. Sa paglapit, narinig niya ang isa pang pangungusap sa Espanyol. Sa pagkakataong ito ay mas mahaba, mas malinaw, mas may kapangyarihan. Kalmado ang pagsasalita ng mamumuhunan. Ang tono ay hindi magaan, ngunit mabigat, seryoso. Musika sumagot ang tagasalin sa Filipino, na may masyadong malambot na mga salita, pinapalabnaw ang bigat. Nakaramdam si Beatriz ng bahagyang pagkirot sa dibdib, isang matalim na kagat. Huminto siya ng kalahating segundo lamang. Sapat na oras upang maayos na ipatong ang baso sa mesa, walang sino man ang nakapansin. Bumalik siya sa area ng suporta, kumuha ng malinis na tela, nilinis ang isang ibabaw na malinis na. Kailangan niyang panatilihing abala ang kanyang mga kamay, ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa panahon. Noong bata pa siya, umuupo siya sa sahig ng kusina habang nilalagyan ng lola niya ng kape ang kalan. Ang lola sa tuhod ay nasa mesa, magkasalo ang mga kamay, nakatingin sa labas ng bintana, isang tahimik na presensya. Kapag nagsimula silang magsalita sa Espanyol, alam ni Beatriz na hindi iyon oras para maglaro, hindi iyon oras para sa walang kabuluhan. Hindi niya kailangang intindihin ang lahat ng salita. Sapat na ang marinig ang pamamaraan.
ang tono, ang bigat. Ang wika ay nagiging mas matigas. Musika, ang mga pangungusap ay maikli. Ang mga katahimikan ay mahaba, puno ng kahulugan. Sa restoran, pareho ang tunog, pareho ang bigat. Bumalik si Beatrice sa bulwagan na may isa pang order, dumaan muli malapit sa mesa. Pinutol ng tagasalin ang mamumuhunan sa gitna ng kanyang pagsasalita, isang walang paggalang na pagputol. Mabilis na nagtatranslate ng isang bagay, musika, pinaikli, pinapalabnaw ang buong kahulugan. Nagtala si Nicolas ng maikling tala sa papel, isang maliit na paggalaw. Naramdaman niyang lumalaki ang pagkabalisa sa loob niya, isang hindi komportable na alon, ngunit patuloy siyang naglakad. Isang kasamahan sa trabaho ang nakasalubong niya sa pasilyo. Malaking mesa ngayon mahina niyang komento. Tumango si Beatrice, ang kanyang isip ay malayo. Mahalagang kliyente, tila. Naghibit balikat ang kasamahan at nagpatuloy, walang pakialam. Para sa kanya, isa lang itong maselan na mesa. Para kay Beatrice, hindi na. Ito ay naging isang bukas na sugat. Lumapit siya muli, ngayon upang kolektahin ang mga walang laman na plato. Ang mamumuhunan ay nagsasalita sa Espanyol, gumamit ng isang salita na kilalang kilala ni Beatrice. Isang salita na nagpaparamdam sa kanya ng ginaw. Hindi ito bihira, karaniwan ito sa bahay. Palagi itong lumalabas kapag may nagbabala tungkol sa panganib, tungkol sa pagkalugi, tungkol sa isang bagay na hindi mababago. Ang tagasalin ay nagtatranslate, na tila ito ay isang teknikal na detalye lamang, isang maliit na tala. Musika, naramdaman ni Beatrice na kumulo ang kanyang tiyan, isang munting pag-alsa. Hindi siya nag-isip ng kontrata, hindi nag-isip ng pera. Nag-isip siya sa kanyang lola, na nagsasabing ang salitang iyon ay hindi kailanman dumarating ng mag-isa, palagi itong may dalang kahihinatnan, isang mabigat na pasanin. Maingat niyang kinolekta ang mga plato. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Isa sa mga mamumuhunan ang nagmasid sa kanya sandali, isang matalim na tingin. Pananatili ni Beatrice ang kanyang mukha na walang emosyon. Hindi umiwas ng tingin, hindi ngumiti, walang ipinakita. Bumalik siya sa counter. Ang kanyang isip ay isang bagyo. Mabilis na dumaan ang manager sa kanya. Maging maingat sa mesang iyon, Beatrice, sabi niya. Hindi dapat magkaroon ng mali. Opo, sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay isang bulong. Mali? Ang salita ay nanatiling umuugong sa kanyang isip, isang babala. Nagmasid siya mula sa malayo. Mas madalas nang nagkakamay ang tagasalin ngayon, mas malaki ang kanyang mga kilos. Malakas siyang nagsasalita, tumatawa, ang kanyang boses ay tumatalbog sa buong silid. Si Nicolas ay nanatiling seryoso, nakikinig, minsan ay nagtatanong. Ang kanyang mukha ay isang puzzle. Ang tagasalin ay masyadong mabilis na sumasagot. Ang kanyang mga salita ay tumatalbog ng walang pag-iisip. Isa pang pangungusap sa Espanyol ang tumawid sa bulwagan. Isang matalim, hindi kanais-nais na tunog. Sa pagkakataong ito, nakilala ni Beatrice ang dalawang magkasunod na salita. Ang kanilang kahulugan ay tumagos sa kanya. Hindi tugma ang tono sa ngiti ng tagasalin, isang malaking pagkakaiba. Mahigpit niyang pinisil ang tela sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga buto ay halos magkadurog. Noong bata pa siya, sinasabi ng lola sa tuhod niya na ang ilang bagay ay sinasabi sa Espanyol upang hindi maintindihan ng mga bata, upang itago ang mga katotohanan. Musika. Ngunit sapat ang naintindihan ni Beatrice. Palagi niyang naintindihan, isang hindi inaasahang regalo. Hindi niya kailanman inakala na mahalaga ito. Hanggang ngayon, hanggang sa sandaling ito. Dumaan siya muli sa mesa na nagsisilbi ng kape. Ang amoy nito ay sumasama sa mabigat na hangin. Dahan-dahan ang pagsasalita ng mamumuhunan. Bawat salita ay may bigat. Mabilis na isinalin ng tagasalin. Ang kanyang mga salita ay isang maikling bulong. Tumango si Nicolas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Halos madapa si Beatrice habang papalayo. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Nakuha niya ang kanyang balanse bago pa man may makapansin. Bilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot na mahulog. Dahil sa ibang bagay, isang katotohanan na nagbubukas. Sumandal siya sandali malapit sa kusina. Ang ingay ng mga plato ay nakatulong upang itago ang iniisip, ang pag-ugong ng kanyang isip. Hindi niya gustong makialam. Ayaw niyang gumawa ng problema. Alam niya kung paano gumagana ang mga bagay sa lugar na ito. Ang mga taong tulad niya ay hindi tinatawagan para magbigay ng opinyon, ngunit akilo ng era opinyaw. Musika. Nagbiro ang tagasalin. Ang kanyang tawa ay isang matalim na tunog. Bahagyang ngumiti ang mga mamumuhunan, isang paggalaw lamang ng labi. Hindi ngumiti si Nicolas.
Ang kanyang mukha ay isang maskara. Bumalik si Beatriz musika sa bulwagan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang pag-uusap ay nagpatuloy, isang walang tigil na daloy ng mga salita. Ang kontrata ay nanatiling bukas sa mesa, ang mga panulat ay nakahanay, lahat ay handa ng umusad, handa ng matapos. Narinig niya ang isa pang pangungusap. Desta vez no havia duvida. Ang tono ay babala, isang matalim na tunog. Ang tagasalin ay nagtatranslate na tila ito ay formalidad, isang walang kabuluhang detalye. Naramdaman ni Beatriz na uminit ang kanyang mukha, isang alon ng init. Tumingin sa paligid, umaasa na may makakakita, ngunit walang tila nakapansin ng anuman. Para sa lahat doon, ang wikang iyon ay ingay lamang ng banyaga, isang hindi nauunawaan na tunog. Para sa kanya, ito ay babala, isang matalim na alingawngaw. Naalala niya ang kanyang lola, naalala ang kanyang lola sa tuhod, naalala kung paano hindi sila kailanman nag-aral ng wikang iyon, ngunit alam nilang gamitin ito sa tamang oras, sa tamang sandali. Naalala niya kung paano hindi kailanman sinabi sa kanya na maaari itong maging kapakipakinabang, isang sandata. Naramdaman ni Beatriz ang bigat sa kanyang balikat, isang pasanin. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin. Marahil ay wala siyang gagawin. Marahil ay nagkamali siya. Marahil ay nagkataon lamang, ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Isang persistent na pag-ugong. Nanatili siya doon, nagsisilbi, naglilinis, nakikinig. Musika. Ang wikang tila walang ibang nakikinig ay patuloy na nagsasalita at patuloy na nakikinig si Beatriz. Ang kanyang mga pandama ay matalas. Huminto si Beatriz malapit sa pinto ng kusina nang marinig niya muli ang salita. Sa pagkakataong ito ay malinaw, musika buo, walang duda. Ang mamumuhunan ay nagsalita ng may pag-iingat, na tila sinusukat ang bawat pantig, bawat tunog. Masyadong mabilis na sumagot ang tagasalin. Ang kanyang mga salita ay isang agos na walang pag-iisip. Hindi niya kailangan magsalin ng salita sa salita. Ang sentido, ang kahulugan, ay sumama sa tono. Hindi iyon teknikal na detalye. Iyon ay kondisyon. Iyon ay panganib. Iyon ay isang bagay na sa bahay ay hindi kailanman napalampas. Hindi kailanman binaliwala. Tumawa ang tagasalin, isang mapanlinlang na tunog. Naramdaman ni Beatriz na sumikip ang kanyang tiyan, isang munting pag-urong. Bumalik siya sa counter at nagpanggap na nag-oorganisa ng mga order. Ang kanyang mga kamay ay nagtatrabaho ng walang isip. Ang kanyang isip, gayunpaman, ay malayo doon, sa mesa, sa mga salita. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar naquele restaurante, ela não conseguia ignorar o que ouvia. Não porque fosse curiosidade, mas porque agora entendia o suficiente para saber que não era irrelevante na hindi ito maaaring balewalain. Muling nagsalita ang mamumuhunan, gumamit ng isa pang kilalang salita, isang matalim na tunog. Hindi ito komplikado, karaniwan ito. Palagi itong lumalabas kapag may nag-uusap tungkol sa pagkalugi, sa limitasyon, sa isang bagay na hindi na mababago pagkatapos, sa isang pangwakas na desisyon. Ang tagasalin ay nagtatranslate na tila ito ay flexible, mababago, walang bigat. Pinisil ni Beatriz ang kanyang mga daliri laban sa counter. Ang kanyang mga buko ay namuti. Naalala niya ang kanyang lola na nagsasabi sa Espanyol na ang ilang bagay ay tila maliit lamang hanggang sa sandaling lumampas ito sa punto, isang babala. Naalala niya ang kanyang lola sa tuhod na hinahampas ang mesa nang may galit kapag may sumusubok na pahupain ang isang bagay na masyadong seryoso. Sa restoran, walang humampas sa mesa. Malakas na nagsasalita ang tagasalin ngayon, kumpiyansa, halos mayabang. Natural na pinutol ang mga mamumuhunan. Pinangunahan ang pag-uusap. Nakikinig si Nicolas, minsan ay kumukunot ang noo, ngunit na natiling maingat. Ang kanyang mukha ay isang puzzle. Dumaan muli si Beatriz sa mesa. Kinokolekta ang mga napkin. Mabilis na tumingin ang tagasalin sa kanya, naiinip, na tila nakakaabala ang kanyang presensya, isang balakid. Walang sinabi, patuloy lamang sa pagsasalita, ang kanyang boses ay isang agos. Narinig niya ang isa pang pangungusap, mas mahaba, mas malinaw. Desa vez no havia duvida nenhuma. Iyon ang tumutukoy sa responsibilidad, tumutukoy sa kontrol, tumutukoy kung sino ang malulugi kung may mangyaring masama. Isang malinaw na deklarasyon. Ang tagasalin ay nagtatranslate na tila ito ay formalidad lamang sa batas, isang maliit na asterisk. Naramdaman ni Beatriz na bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang malakas na pagtambok. Ngayon ay hindi na lamang ito pakiramdam, hindi na lamang alaala, ito ay pag-unawa. Alam niyang hindi siya bihasa sa wika.
Alam niyang hindi niya alam ang mga teknikal na termino, ngunit alam din niya kung kailan may nagtatanggal ng bigat sa isang bagay na hindi dapat tanggalin, isang kasinungalingan. Bumalik siya sa kusina ng may maikling hakbang, sumandal malapit sa lababo, ang kanyang likod ay mahigpit. Ang ingay ng tubig ay nakatulong upang itago ang katahimikan sa loob ng kanyang ulo, ang pag-ugong ng kanyang pag-iisip. Naisip niyang umalis, naisip niyang humiling na lumipat ng departamento, naisip niyang magpanggap na wala siyang narinig, naisip niya ang trabaho. Kailangan niya ang trabahong iyon, kailangan niya ang shift, kailangan niya ang sahod. Hindi niya kayang magkaroon ng problema sa isang mahalagang kliyente. Hindi siya maaaring makialam sa usapan na hindi kanya. Dumaan sa kanya ang manager, isang mabilis na anino. Maging maingat, Beatrice, sabi niya. Dapat umorder pa sila ng alak. Opo, sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay isang bulong. Bumalik siya sa bulwagan dala ang bote. Sa paglapit, narinig niya ang mamumuhunan na nagsasabi ng isang bagay sa Espanyol. Ngayon ay mas matatag ang tono, hindi na ito mungkahi. Ito ay babala, isang matalim na tunog. Ang tagasalin ay nagtatranslate ng may ngiti. Isang walang halaga na paggalaw. Nagtanong si Nicolas ng maikling tanong. Sumagot ang tagasalin ng hindi kinokonsulta ang mga mamumuhunan, isang pagputol ng linya. Napansin ni Beatrice, hindi iyon napalampas sa kanya. Nagsilbi siya ng alak. Hindi man lang nagpasalamat ang tagasalin, patuloy lamang sa pagsasalita, ang kanyang boses ay isang agos. Lumayo si Beatrice at nakaramdam ng pagkahalo ng takot at galit, isang mainit at malamig na alon. Hindi para sa kanya, kundi para sa nangyayari doon sa harap ng lahat, nang walang nakakapansin, isang tahimik na pandaraya. Nagsimula siyang buuin ang puzzle, bawat piraso ay nagiging mas malinaw. Hindi niya alam ang mga detalye, hindi niya alam ang mga numero, ngunit alam niya na may mahalagang bagay na pinapalabnaw, na ang isang mabigat na sugnay ay inilalahad bilang simple, na may isang taong nagtutulak sa usapan ng higit sa dapat, na lumalampas sa hangganan. Ang tagasalin. Kumilos siya na tila siya ang may-ari ng mesa, nagtatama, nag-aayos, pinuputol ang mga salita, pinipili kung ano ang isasalin at kung paano isasalin, at ginagawa niya ito ng may labis na kumpiyansa, isang mapanganib na seguridad. Naalala ni Beatrice kung paano sa bahay ang Espanyol ay hindi kailanman ginamit para manlinlang. Ginamit ito para magbigay babala, para protektahan, para maiwasan ang pagkakamali. Dito ay ginagamit ito sa kabaligtaran. Isang kasinungalingan. Naramdaman niyang gusto niyang lumapit sa mesa. Naramdaman niyang gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit ang imahe ng manager, ng trabaho, ng sahod, ay sumama, isang matalim na balakid. Mabilis na nananaig ang takot. Wala siyang silbi doon, walang boses. Si Nicolas ang CEO, ang kanilang hari. Ang mga mamumuhunan ay mahahalagang dayuhan. Ang tagasalin ay ang propesyonal na kinontrata, ang tanging tinig na pinagkakatiwalaan. Siya ay serbidora lamang. Sino ang maniniwala sa kanya? Narinig niya ang isa pang pangungusap. Sa pagkakataong ito ay hindi niya na kailangan pang mag-isip. Nagbago ang lahat, isang malalim na pagbabago. Musika, malabo ang pagsasalin ng tagasalin, halos generic, walang bigat. Naramdaman ni Beatrice ang ginaw sa kanyang likod, isang panginginig. Lumayo siya sa mesa at pumunta sa dulo ng bulwagan. Encostose a parede por un instante, fingindo observar a otra mesa. Ang puso ay bumubulusok. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niya na kung mananatili siyang tahimik, isang seryosong desisyon na gagawin doon nang hindi buo ang katotohanan sa mesa, isang kasinungalingan ang magwawagi. Ang usapan ay naglalakbay patungo sa pagtatapos. Musika. Nagsimulang magsalita ang tagasalin tungkol sa mga susunod na hakbang, pagpirma, schedule, ang kanyang boses ay isang agos ng katiyakan. Bumuntong hininga si Beatrice, ang kanyang hininga ay isang bulong. Wala siyang ebidensya, wala siyang autoridad, wala siyang lugar sa usapan na iyon, mayroon lamang siyang narinig at ngayon ay alam na alam niya kung ano ang kahulugan nito. Masyadong organisado ang mesa, nakahanay ang mga papel, maingat na nakaposisyon ang mga panulat. Muling puno ang mga baso, handa na ang lahat. Nagsasalita ang tagasalin na tila tinatapos na ang usapan. Ang tono ay parang nagtutulak patungo sa wakas, isang mabilis na pagtatapos. Napansin ni Beatrice, bago pa man may masabing salita, isang pakiramdam sa kanyang mga buto. Muling nagsalita ang mamumuhunan sa Espanyol, nang walang pag-aalinlangan. Hindi na ito babala, ito ay pagpapatunay, isang malamig na katotohanan.
Ang uri ng pangungusap na sa bahay ay sinusundan ng katahimikan, isang seryosong pagtigil. Mabilis na isinalin ng tagasalin, pinutol ang bigat ng pangungusap sa kalahati, pinapalabnaw ang katotohanan. Tumango si Nicolas. Aquilo foi o suficiente. Musika. Naramdaman ni Beatriz na nag-react ang kanyang katawan bago pa man magpasya ang kanyang isip, isang instinct na gumagabay. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Magaan ang bandeha, tanging mga walang laman na tasa, isang simbolo ng pagtatapos. Naglakad siya patungo sa mesa, tulad ng ginagawa niya ng maraming beses sa isang araw, walang kakaibang kilos, walang pagmamadali. Patuloy na nagsasalita ang tagasalin, walang pakialam. Lumapit siya sa tabi ni Nicolas, yumuko ng sapat upang maabot ang mesa, na tila kukunin ang isang bagay. Ang kanyang mga galaw ay tumpak. Naroon pa rin ang amoy ng kape, normal pa rin ang ingay ng restoran. Walang nakakapansin, ang lahat ay nahulog sa kanilang sariling mga mundo. Lumapit si Beatriz ng sapat upang siya lamang ang makarinig. Ang iyong tagasalin ay nagsisinungaling. Hindi siya nagpaliwanag, hindi umulit, hindi itinaas ang kanyang boses, hindi naghintay ng sagot, itinuwid ang kanyang katawan, kinolekta ang mga tasa, at lumayo. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Hindi huminto ang mundo. Nagpatuloy ang pagpapatakbo ng restoran. May tumawa sa ibang mesa, isang malayang tunog. Musika. Isang waiter, ang mabilis na dumaan sa likod niya. Wala nang nagbago para sa mga nagmamasid mula sa labas. Ngunit sa mesang iyon, nagbago ang hangin, naging mabigat, nagbago ang enerhiya. Musika. Hindi agad gumalaw si Nicolas. Hindi tumingin kay Beatriz. Hindi nag-react. Nanatili lamang siyang walang galaw ng mas matagal kaysa sa normal. Isang estatwa. Patuloy na nagsasalita ang tagasalin nang hindi napapansin. Isang bulong ng kawalan ng kaalaman. Naramdaman ni Beatriz na nanginginig ang kanyang mga binti nang tumalikod siya. Naglakad siya patungo sa counter nang may pigil na hakbang. Ang kanyang mga paa ay halos hindi nag-iiwan ng tunog. Malamig ang kanyang mga kamay. Masyadong malakas ang tibok ng kanyang puso para sa ritmo ng bulwagan. Isang nakakatulig na tunog. Alam niya ang kanyang ginawa. Alam din niya na wala nang balikan. Isang tulay na sinunog. Tinapos ng tagasalin ang pangungusap at ngumiti. Naghihintay ng pagsang-ayon ng isang pagwawakas. Matagal bago sumagot si Nicolas. Ang kanyang mukha ay isang walang laman na canvas. Kalmado niyang isinara ang portfolio. Hindi ganap, sapat lang para putulin ang daloy, para ihinto ang pag-usad. Ulitin, sabi niya, musika sa Filipino. Ang kanyang boses ay isang matalim na tunog. Nagulat ang tagasalin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Siyempre, musika pag-aayos ng tindig. Isang pagtatangka na bawiin ang kontrol. Ipinapaliwanag ko na. Ulitin ang sinabi niya. Pinutol ni Nicolas. Ang kanyang boses ay isang matalim na tabak habang itinuturo ang mamumuhunan. Muling nagsalita ang mamumuhunan sa Espanyol. Dahan-dahan ngayon, bawat salita ay may bigat. Nagtatranslate ang tagasalin. Ang kanyang mga salita ay tila isang mabilis na agos. Musika. Nakinig si Nicolas nang walang itinatala. Nag-obserba lamang. Ang kanyang mga mata ay matalim. Mula sa counter, sinusundan ni Beatriz ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nasa isang nakatagong screen. Nagpanggap siyang naglilinis ng baso. Hindi siya direktang tumingin sa mesa, ngunit nakikinig siya sa bawat pagbabago ng tono, sa bawat paghigpit ng tinig. Nagsimulang magpaliwanag ang tagasalin ng higit kaysa dati. Ang kanyang boses ay naging mas malambot, mas nagtatanggol. Nagdaragdag ng mga salita, nag-aayos ng mga pangungusap. Nakinig si Nicolas ng tahimik. Muli, hiling niya ngayon sa simpleng Espanyol na natutunan sa lumang mga paglalakbay, isang salitang matalim, isang pagsubok. Sumagot ang mamumuhunan. Masyadong mabilis na isinalin ng tagasalin, ang kanyang mga salita ay tumatalbog. Itinaas ni Nicolas ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon, hindi para kay Beatriz, kundi para sa tagasalin. Dahan-dahan, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang utos. Huwag magmadali. Tumango ang tagasalin, ngunit hindi na pareho ang ngiti. Ito ay naging isang pilit na paggalaw. Ipinahid niya ang kanyang kamay sa kwelyo, musika uminom ng alak, at mas kaunti nang nagsalita, ang kanyang boses ay naging mas mahina. Naramdaman ni Beatriz ang bigat ng desisyon na bumagsak sa kanyang balikat. Isang malamig na presensya. Ngayon ay maghintay. Wala na siyang magagawa, hindi na kailangan pagsisihan. Lumayo siya patungo sa dulo ng bulwagan nang lumapit ang manager. Ano ang sinabi mo doon, Beatriz? Mahina niyang tanong. Isang bulong ng pagdududa. Lumunok si Beatriz,
Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Wala naman sir, sagot niya. Binalaan ko lang sila tungkol sa kape. Kunot noo ang manager na nagdududa ngunit hindi na nagpilit. Masyadong mahalaga ang mesa para gumawa ng eksena. Mas maingat nang nagsasalita ang tagasalin ngayon. Ang kanyang boses ay isang maingat na bulong. Nagpapalitan ng maikling tingin ang mga mamumuhunan. Gumawa si Nicolas ng objetibong mga tanong, isa-isa. Bawat isa ay isang tumpak na pagsubok. Obserbado ni Beatrice mula sa malayo, nararamdaman ang paghaba ng oras. Bawat sandali ay tila isang oras. Alam niyang maaari siyang matanggal sa trabaho sa gabing iyon. Alam niyang maaari siyang tawagin, tanungin, ilantad. Alam niyang marahil ay walang maniniwala sa kanya. Gayunpaman, musika hindi siya nagsisi, isang matatag na katotohanan. Sinubukan ng tagasalin na tapusin ang usapan ng higit sa isang beses. Nagsalita tungkol sa schedule, tungkol sa pagpirma, isang pagtatangka na bawiin ang kontrol. Ganap na isinara ni Nicolas ang portfolio. Ipagpaliban na lang natin sa ibang araw, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang pangwakas na hatol. Nanlaki ang mga mata ng tagasalin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ngunit maayos na ang lahat, sir. Mabilis niyang sagot. Isang desperadong pagtatangka. Formalidad na lang ngayon. Hindi, sabi ni Nicolas. Tuyo, matalim. Hindi pa. Ang katahimikan na sumunod ay maikli. Musika, ngunit mabigat, puno ng hindi nasabing mga salita. Nagkatinginan ang mga mamumuhunan. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara. Ibinuka ng tagasalin ang kanyang bibig para magsalita at isinara muli, walang sinabi. Naramdaman ni Beatrice na lumalapot ang hangin, isang mabigat na presensya. Kalmado na tumayo si Nicolas. Pinasalamatan ng mga mamumuhunan, humingi ng paumanhin sa pagpapaliban, musika, sinabing makikipag-ugnayan siya. Ang kanyang paggalaw ay matatag, walang pag-aalinlangan. Sinubukan ng tagasalin na sumama, ang kanyang mukha ay nagmamadali, hindi sumagot si Nicolas. Musika. Kinolekta ni Beatrice ang mesa pagkatapos nilang umalis. Ang bawat paggalaw ay isang ritual. Mas kaunti na ang nanginginig ng kanyang mga kamay ngayon. Naroon pa rin ang takot, ngunit may kakaibang bagay na halo dito. Kamalayan, isang bagong lakas. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi niya alam kung tatawagin siya. Hindi niya alam kung mawawalan siya ng trabaho. Alam lang niya na sa sandaling iyon ay nagawa niya ang dapat gawin. Isang moral na obligasyon. Bumalik ang restaurant sa normal na ritmo. Ibang mga mesa, ibang mga order, isa pang karaniwang gabi. Ngunit para kay Beatrice, ang pangungusap na iyon ay umuugong pa rin, maikli, direkta, walang balikan, at lahat mula doon ay nagsisimulang magbago. Hindi umuwi agad si Nicolas ng gabing iyon. Umalis siya sa restaurant tulad ng palagi niyang pag-alis sa mahahalagang lugar, nang walang pagpapakita ng pagmamadali, nang walang pagbibigay ng paliwanag, nang walang paglingon. Formal niyang binati ang mga mamumuhunan nang may pigil na paggalang, binaliwala ang tagasalin nang subukan nitong lumapit muli at pumasok sa kotse na may parehong walang emosyong mukha. Ngunit sa loob, isang bagay ang nabago, isang seismic shift. Tahimik ang biyahe patungo sa opisina. Walang tawag, walang musika, tanging ang tuloy-tuloy na tunog ng makina at ang pag-iisip na patuloy na bumabalik sa parehong punto. Ang mahinang boses, matatag, walang nanginginig. Ang iyong tagasalin ay nagsisinungaling. Hindi ang nilalaman ng pangungusap ang higit na nakabagabag sa kanya, kundi ang kawalan ng interes dito, ang kawalan ng pagdududa. Walang kahilingan, walang drama, walang pagtatangka na kumbinsihin, tanging isang babala, tuyo, tumpak, na tila alam niyang hindi siya pakikinggan, ngunit nagsalita pa rin, isang testamento. Ipinarking ni Nicolas ang kotse sa pribadong espasyo at umakyat mag-isa. Ang mga hakbang niya ay mabigat. Halos walang tao sa gusali, iilang ilaw lang ang nakabukas, isang tanawin ng kalungkutan. Ang uri ng katahimikan na umiiral lamang pagkatapos na maipagpaliban ang mahahalagang desisyon. Pumasok siya sa kanyang sariling opisina, ibinagsak niya ang kanyang Amerikana sa silya at nanatili doon ng ilang segundo, nakatayo, nakatingin sa mesa. Naroon pa rin ang kontrata, isang silent witness, hindi niya agad binuksan. Umupo siya, ipinagsalikop ang mga kamay, bumuntong hininga, ang kanyang isip ay nagtatrabaho. Sa loob ng maraming taon, nagtiwala si Nicolas sa dalawang bagay higit sa lahat, mga numero at mga teknikal na tao. Palagi siyang naniniwala na ang panganib ay nagmumula sa mga emosyon, hindi sa mga profesional na sanay, sa mga eksperto. At ang tagasalin ay ganoon nga, may karanasan, inirekomenda, masyadong kumpiyansa,
isang babala. Bumalik ang alaala ng restoran ng mas malinaw ngayon, isang pelikula sa kanyang isip. Ang simpleng mga tanong, ang masyadong mahabang mga sagot, ang pagmamadali sa pagtulak, ang nakikitang pagkabalisa nang hilingin ni Nicolas na ulitin ang isang sugnay. Walang kapansin-pansin, walang halata, ngunit sapat para mag-iwan ng lamat isang crack sa kanyang pagtitiwala. Binuksan niya ang computer at binuksan ang kontrata. Sa pagkakataong ito ay hindi para umusad, kundi para obserbahan, para pag-aralan. Kalmado siyang nagbasa. Hindi niya naintindihan ang teknikal na Espanyol, ngunit naintindihan niya musika, ang istruktura, pagkakasunod-sunod, ritmo, ang lohika ng daloy. At may mali doon, hindi sa teksto, kundi sa pamamaraan, sa pagpapatupad. Kinuha niya ang telepono. Tawagan ang legal na departamento bukas ng umaga, sabi niya sa kanyang assistant sa neutral na tono. Gusto ko ng isang independiyenteng pagsusuri ng kontrata. Diskreto, walang ingay. May partikular bang pagmamadali? Tanong nito. Ang kanyang boses ay isang bulong. Tanging katumpakan, sagot niya. Walang panghihimasok. Ibinaba niya ang telepono. Kinabukasan ng umaga, mas maaga siyang dumating kaysa sa karaniwan. Nagising pa lamang ang kumpanya nang siya ay nakaupo na at nagsusuri ng mga lumang email na may kaugnayan sa negosasyon. Wala siyang nakitang kapansin-pansin, walang halatang mali. Ang uri ng patibong na gumagana lamang dahil mukha itong malinis, walang bahid, perpekto. Pumasok ang legal na departamento pagkatapos ng ilang sandali. Gusto kong suriin mo ito na tila wala kang alam, sabi ni Nicolas habang itinutulak ang kontrata sa mesa. Ang kanyang boses ay matalim. At gusto ko ng isang paralel na teknikal na pagsasalin, linya sa linya. Ngayon, tanong ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Huwag magmadali, sagot ni Nicolas. Ngunit huwag maging pabaya. Tumango ang abogado at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Umusad ang araw sa kakaibang ritmo. Lumahok si Nicolas sa mga pulong, pumirma ng mas maliliit na dokumento, sumagot ng mga mensahe. Ngunit hindi nawala ang pag-iisip, hindi tungkol sa kontrata, kundi sa serbidora, sa kanyang mga salita. Sinubukan niyang mag-isip ng lohikal. Sinabi niya sa sarili na nagkataon lamang iyon, na ang utak ng tao ay naghahanap ng mga pattern kung saan wala, na walang saysay para sa isang batang naglilingkod sa mesa, na makakita ng isang bagay na napalampas ng mga mamumuhunan at propesyonal sa mga eksperto. Ngunit nanatili pa rin ang pagkabalisa, isang hindi mapalagay na pakiramdam. Sa pagtatapos ng hapon, tumunog ang telepono, isang matalim na tunog sa katahimikan. Senyor Alcantara, sabi ng boses ng abogado, mas pigil kaysa sa normal, puno ng pag-iingat. Sinusuri pa rin namin, ngunit may kailangan akong sabihin sa iyo. Itinuwid ni Nicolas ang kanyang sarili sa silya. Ang kanyang likod ay matatag. Sabihin, may isang sugnay na hindi tugma sa ginawang pagtutulak, musika, paliwanag nito. Walang tahasan, ngunit ang praktikal na epekto nito ay iba sa kung ano ang ipinakita ng pasalita, lubhang iba. Ang katahimikan sa kabilang linya ay humaba, isang mabigat na pahinga. Iba paano? Tanong ni Nicolas. Ang kanyang boses ay isang bulong. Sa kaso ng operasyonal na hindi pagkakasundo, sabi ng abogado, ang kontrol sa paggawa ng desisyon ay lumilipat ng kamay sa loob ng isang tiyak na panahon, Senyor Alcantara. Isinara ni Nicolas ang kanyang mga mata ng isang segundo, isang panandaliang paghinto. Nabanggit ba ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi sa paraan ng pagkakasulat, sagot ng abogado. At kung ito ay ilalapat, magdudulot ito ng malaking estratehikong pagkalugi. Halos irreversible. Hindi agad sumagot si Nicolas. Magpatuloy, sabi niya. Musika. Sa wakas, ang kanyang boses ay mabigat. Humihingi kami ng ikalawang panlabas na pagsasalin, dagdag ng abogado. Ngunit ito ay nagpapataas na ng babala, isang malakas na babala. Ibinaba ni Nicolas ang telepono nang hindi nagpapasalamat, nanatiling nakatayo, nakatingin sa syudad mula sa bintana. Nagsisimulang mag-ilaw ang mga ilaw sa ibaba, isa-isa, nagpaparamdam ng gabi. Nakaramdam siya ng isang bihirang pakiramdam, hindi galit, kundi lamig, isang malamig na kamalayan. Ang pangungusap ay bumalik ngayon na may ibang bigat, isang nakakatulig na alingaw-ngaw. Ang iyong tagasalin ay nagsisinungaling. Hindi na ito isang malayang babala. Ito ay isang panimulang punto, isang katotohanan. Kinuha niya muli ang kontrata, hindi nagmamadali, hindi balisa, kundi may pamamaraan, ang parehong pamamaraan na nagdala sa kanya doon sa tuktok. Hindi pa niya alam ang laki ng patibong. Hindi niya alam kung sino ang sangkot.
Hindi niya alam kung gaano kalalim iyon, ngunit alam niya ang isang bagay. May sumubok na manlinlang sa kanya at may isang tao, masyadong hindi inaasahan para baliwalain. Ang unang nakakita, ang nagbigay babala. Sumandal si Nicolas sa silya. Ang kanyang katawan ay mabigat. 2 araw. Iyon ang oras na ibinigay niya sa kanyang sarili. 2 araw para makasiguro, para makumpirma, para maintindihan ang komplikadong laro. At habang naghihintay, isang tanong ang bumabagabag, tahimik, nakakainis. Ilang beses ba siyang nagtiwala sa malalakas na boses, sa mga nagsasalita ng may kapangyarihan at binaliwala ang mga nagsasalita ng mahina, ang mga walang boses? Ang 2 araw ay nagsimula sa katahimikan. Walang tawag mula sa mga mamumuhunan, walang mensahe mula sa tagasalin, walang pagtatangka na pilitin. Ang uri ng katahimikan na hindi nagpapahinahon, tanging nagtatago ng isang bagay na mas malaki. Maaga na dumating si Nicolas, muli, mas maaga kaysa sa ibang ehekutibo, hindi dahil sa pagkabalisa, kundi sa pamamaraan, sa kanyang walang pag-aalinlangan na etika sa trabaho. Alam niya na ang mahahalagang desisyon ay hindi inaanunsyo, kundi unti-unting inilalantad sa kanilang sariling takbo. Nasa gusali na ang legal na departamento. Natanggap namin ang panlabas na pagsasalin, sabi ng abogado pagkapasok ni Nicolas sa opisina. Ang kanyang boses ay seryoso. Independyente, teknikal, walang kontak sa anumang sangkot na partido. At, tanong ni Nicolas, nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang tingin ay matalim. Maingat na binuksan ng abogado ang portfolio. Walang dramatismo sa kanyang mga kilos. Ito mismo ay isang senyales, isang malalim na babala. Ang kontrata ay hindi ilegal. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay isang bulong. Mas masahol pa kaysa doon. Ito ay henyo, Ginoo. Nanatili si Nicolas na tahimik, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang mga sugnay ay nakasulat upang magmukhang balanse, patuloy ng abogado. Ngunit sa praktikal na paraan ay naglilipat sila ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa mga kritikal na sandali. Walang agarang, walang tahasan, tanging kapag huli na, kapag hindi na mababago. Nabanggit ba ito sa mesa? Tanong ni Nicolas. Ang kanyang boses ay isang manipis na tunog. Hindi, sagot ng abogado. Pinahinaan ito. Inayos. Ilang mahahalagang salita ang tinanggal sa oral na pagsasalin. Ipinatong ni Nicolas musika ang kanyang mga siko sa mesa. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang mga kamay. Kumpirmahin, sabi niya, na ang verbal na pagsasalin ay iba sa orihinal na teksto. Tumango ang abogado sa mga estratehikong punto. Opo, isinara ni Nicolas ang portfolio. Walang pagsabog, ni nakikitang pagkabigla. Tanging kumpirmasyon, isang malalim malamig na katotohanan. Gusto kong idokumento ang lahat, sabi niya, linya sa linya, paghahambing. At gusto kong malaman kung gaano katagal nang nagtatrabaho ang tagasalin na ito sa grupong ito. Nagsisimula na kaming magsaliksik niyan, sagot ng abogado. May pagkaulit. Ang salitang iyon ay nanatili sa hangin, isang mabigat na presensya, pagkaulit. Umalis si Nicolas sa opisina nang walang sinasabi. Naglakad siya sa mahabang pasilyo ng kumpanya. Binaliwala ang mga automatikong pagbati, ang kanyang isip ay malayo. Ang kanyang ulo ay gumana sa mga patong, tulad ng palaging nangyayari sa totoong krisis. Hindi lamang ito isang nakompromisong kontrata, ito ay minanipulang pagtitiwala, isang matalim na panlilinlang. May isang taong nagtaya na hindi siya magtatanong ng labis at higit sa lahat, may isang taong umaasa sa katahimikan ng mga walang boses sa mga hindi naririnig. Sa simula ng hapon, tinawagan niya ang tagasalin. Gusto kong linawin ang ilang punto, sabi niya sa telepono, bukas ng umaga. Ang sagot ay masyadong mabilis. Siyempre, Senyor Alcantara. Nandiyan ako para maglingkod. Tiyak, komportable. Ang parehong tono ng dati, isang walang pagbabagong maskara. Ibinaba ni Nicolas ang telepono. Hindi niya kailangan pang kumprontahin. Malinaw na ang katotohanan. Ang susunod na hakbang ay hindi akusahan, kundi obserbahan, upang unawain ang buong lawak ng pandaraya. Samantala, patuloy na nagtatrabaho si Beatrice. Puno ang restoran ng araw na iyon. Tanghalian ng negosyo, pigil na tawanan, mahahalagang usapan sa mahihinang tono, ang tunog ay isang halo. Umikot si Beatrice sa pagitan ng mga mesa tulad ng dati. Maingat, diskreto, hindi nakikita kung kailangan, isang anino. Ngunit sa loob, alerto ang kanyang katawan, ang bawat ugat ay nakatense. Mula ng araw ng mesa ng kontrata, wala pa ring nangyari. Walang sermon, walang tawag, walang babala.
Ang katahimikan ngayon ay bumibigat, isang mabigat na kumot. Nagtataka siya kung tama ang kanyang ginawa, kung nag-overreact siya, kung nagkamali siya ng interpretasyon. Ang takot ay hindi sa milyonaryo, kundi sa mangyayari pagkatapos sa hindi nakikitang kahihinatnan. Kilala niya ang ganoong uri ng lugar. Alam niya kung paano hindi inaanunsyo ang mga pagkakamali. Musika, pinaparusahan sila ng tahimik sa mga anino. Nagsilbi siya ng mga kape, kinolekta ang mga plato, iniiwasang tumingin sa mesa kung saan nagsimula ang lahat, isang focal point ng takot. Nang matapos ang shift, mabilis siyang umalis, tulad ng dati. Obserbado ni Nicolas mula sa malayo. Hindi siya pumunta sa restoran ng araw na iyon nang nagkataon. Umupo siya sa isang diskreto na mesa, umorder ng simple at nanatili doon na mas maingat sa mga tao kaysa sa kapaligiran, sa mga detalye. Nakita niya si Beatrice na nagtatrabaho, ang pigil na paraan, ang labis na pag-iingat, ang katawan na laging isang hakbang sa likod, na tila ayaw sumakop ng espasyo. Walang sa kanya ang humihingi ng atensyon. At gayon paman, musika, siya ang nakapansin sa hindi napansin ng buong silid, isang hindi inaasahang katotohanan. Musika, hindi niya ito tinawag, hindi kinawayan, hindi lumapit, hindi pa. Sa pagtatapos ng araw, bumalik siya sa opisina na may isa pang piraso na nakalagay, isang bahagi ng puzzle. Dumating ang kumpirmasyon sa simula ng gabi. Ipinadala ng legal na departamento ang huling ulat, wala nang duda. Nagsinungaling ang tagasalin, hindi sa lahat, hindi ng bastos, ngunit sapat para itulak ang mga desisyon, para makakuha ng oras, para lumikha ng pagdepende, para paboran ang mga interes na hindi kay Nicolas. Isang malalim na pandaraya. Binasa ni Nicolas ang buong dokumento ng walang nilaktawan na linya. Pagkatapos ay isinara niya ang file. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Nakaramdam siya ng mas mabigat na bagay, isang mabigat na katotohanan. Ang pagpapatunay na kung pumirma siya ng gabing iyon, hindi niya mapapansin ang mali hanggang sa huli na, at kung hindi ito napigilan, walang mananagot. Walang sinuman, maliban sa dalagang walang makukuha sa pagsasalita, sa paggawa ng tama. Sumandal siya sa silya. 2 araw. 2 araw ay sapat na para kumpirmahin ang lahat. Ngayon ay may mga pagpipilian. Ang una ay ang harapin ang tagasalin, ang manlilinlang. Ang pangalawa, mas sensitibo, musika, ay ang magpasya kung ano ang gagawin kay Beatrice. Hindi bilang pabigla-biglang gantimpala, hindi bilang simbolikong kilos, musika, kundi bilang tunay na kahihinatnan, isang pagkilala sa kanyang aksyon. Ayaw niyang gumawa ng magandang kwento. Gusto niyang itama ang isang estrukturang pagkakamali, isang malalim na pagbabago. Musika. Tumingin siya sa syudad. Ang pandaraya ay napatunayan. Ang panganib ay napigilan. Ang kontrol ay naibalik. Ngunit ang higit na nakabagabag sa kanya ay hindi ang napigilang pagkalugi, kundi ang tanong na ngayon ay hindi nawawala sa kanyang isip. Ilang desisyon ang ginawa niya sa kanyang buhay, batay lamang sa kung sino ang nagsasalita ng mas malakas sa mga tinig ng kapangyarihan. Kinabukasan, tinawag si Beatrice sa gitna ng shift. Walang paliwanag, tanging isang diskretong kahilingan mula sa manager, sa tono na masyadong neutral para maging nakakapanatag, isang babala. Gusto kanilang kausapin sa labas. Naramdaman ni Beatrice na lumubog ang kanyang tiyan. Musika. Mas maingat siyang naghugas ng kamay kaysa sa normal. Inayos ang kanyang apron. Bumuntong hininga. Inisip ang lahat ng maaaring nagawa niyang mali sa mga nakaraang araw. Inisip ang babala. Inisip ang katahimikan na sumunod. Inisip na baka lumampas siya sa limitasyon, na baka nagkamali siya. Naghihintay si Nicolas sa labas ng restoran, nakasandal sa kotse, malayo sa mga mesa, isang figure ng kapangyarihan. Hindi siya nakasuot ng terno, tanging isang simpleng kamiseta, nakatiklop ang mga manggas. Gayunpaman, ang tindig ay walang pag-aalinlangan, isang di matatawarang autoridad. Nakilala agad siya ni Beatrice, parou a alguns passos de distância. Gusto niyo po akong kausapin? Mahina niyang tanong, halos isang bulong. Tumango si Nicolas. Oo, sagot niya. Musika, kung mayroon kang ilang minuto. Tumango rin siya. Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi siya humingi ng paumanhin. Naghintay lamang siya doon, ang kanyang puso ay bumubulusok. Gusto kong magsimula sa pagsasabi ng isang bagay. Musika, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ka nasa problema. Bahagyang mas nakahinga si Beatrice. Ngunit hindi siya nag-relax, isang bahagyang pagtaas lamang ng kanyang balikat. Humiling ako ng isang independiyenteng pagpapatunay ng kontrata.
Patuloy ni Nicolas. Inabot ng 2 araw at kinumpirma ang sinabi mo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi alam kung ano ang isasagot, puno ng pagkabigla. Nagsinungaling ang tagasalin, sabi niya nang walang pag-aalinlangan, isang malalim na katotohanan. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, puno ng hindi nasabing mga salita. Ako. Nagsimula si Beatrice, ngunit huminto. Ang kanyang boses ay isang bulong, hindi ako sigurado. Musika. Mali lang ang tunog. Mali nga, pagpapatunay ni Nicolas, ang kanyang boses ay matalim. At hindi ito halata. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, isang galaw ng pagpapakumbaba. Natakot akong magsalita, pag-amin niya. Hindi ko inakala na may makikinig sa akin. Gayunpaman, nagsalita ka, sagot niya, isang obserbasyon. Nagkibit-balikat si Beatrice, hindi komportable. Wala akong inisip pagkatapos niyon, sabi niya. Naisip ko lang na kung magkamali, makakatulog ako. Kung hindi ako nagsalita, hindi. Nicolas ay nanatiling tahimik ng ilang segundo bago magtanong. Paano ka natuto ng Espanyol? Musika. Nag-alinlangan si Beatrice. Ang tanong na iyon ay hindi nagtunog na nag-aakusa. Nagtunog na kuryoso, puno ng tunay na interes. Sa bahay, sagot niya. Sa lola ko at sa lola sa tuhod ko. Tinitigan niya ito ng maingat. Espanyola sila? Tanong niya. Mga inapo, paliwanag ni Beatrice. Halos palaging nagsasalita ang lola sa tuhod ko. Ang lola ko naman ay naghahalo ng Espanyol at Filipino, ngunit kapag seryoso ang bagay, nagpapalit sila ng wika, lumilipat ng tono. Bahagya siyang ngumiti nang hindi napapansin, isang mapait na ngiti. Kapag may problema, patuloy niya. Kapag may mahirap na desisyon, kapag may sakit, nagsasalita sila sa Espanyol. Kaya lumaki ka na nakikinig dito? Sabi ni Nicolas. Opo, sagot niya. Hindi bilang pag-aaral, kundi bilang pamumuhay. Isang bahagi ng aking dugo. Hindi ko kailanman naisip na magiging kapaki-pakinabang ito. Palagi kong inakala na bahay lang ang gamit nito. Naramdaman ni Nicolas ang isang bagay na sumikip sa kanyang dibdib. Hindi ito hindi mapigil na emosyon. Ito ay huling pagkilala, isang malalim na pag-unawa. Humingi ka ng paumanhin ng araw na iyon, komento niya. Sa pagkakialam, tumango si Beatrice. Hindi ko lugar, sabi niya. Naglilingkod ako sa mesa, hindi sa kontrata. Sino ang nagsabi niyan sa iyo? Tanong ni Nicolas. Ang kanyang boses ay may matalim na tunog. Nanatili siyang tahimik. Ang buhay, sagot niya pagkatapos ng ilang segundo, isang malalim na pag-unawa. Bumuntong hininga si Nicolas. Isang mabigat na tunog. Sabi o que mais me incomodo ni Sotudo, sabi niya. Hindi ang pagtatangka ng pandaraya, kundi musika, ang pagtuklas na walang sino man sa mesang iyon, ang handang makinig sa isang tulad mo, sa isang tinig na mahina. Hindi sumagot si Beatrice, hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi sa hindi pagkaalam kung paano, sa bigat ng katotohanan. Bumalik ako, musika dito ngayon, patuloy niya. Dahil kailangan kong maintindihan kung ang ginawa mo ay nagkataon lamang o karakter, isang tunay na katangian. Itinaas niya ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ito tapang, sabi niya. Kabalisan ito, mabagal na tumango si Nicolas. Iyan ang iniiwasan ng halos lahat, sagot niya. Nanatili silang tahimik ng ilang segundo. Ang malayong ingay ng syudad ang pumuno sa pagitan nila. Isang backdrop sa kanilang pag-uusap. Ayaw kong maramdaman mong may utang ka, sabi ni Nicolas sa wakas. Ang kanyang boses ay matatag. Ni hindi ito magiging magandang kwento para ikuwento. Ayaw ko niyan, mabilis na sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay matalim. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. Alam ko, sabi niya. At iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Direktahan siya. Ang kanyang tingin ay matalim. Gusto kitang bigyan ng isang oportunidad, sabi niya. Hindi ngayon, hindi bilang premyo, kundi bilang isang landas, isang simula. Kumunot ang noo niya, puno ng pagkalito. Anong uri ng oportunidad? Tanong niya. Isang panimulang posisyon sa aking kumpanya, sagot niya. Hindi mataas na posisyon, hindi simboliko, tunay na trabaho. At kasama niyan, bayad na pag-aaral, wika, pagpapaunlad, anumang pipiliin mong paunlarin, anumang gusto mong itayo. Matagal bago sumagot si Beatrice, ang kanyang isip ay nagtatrabaho. Wala akong kolehiyo, sabi niya, ni resume. Senyor Alcantara, may pakikinig ka ba? Sagot ni Nicolas, isang retorikal na tanong. At atensyon, ang iba ay itinatayo, unti-unti. Bumuntong hininga siya, isang mabigat na tunog. Paano kung sabihin kong hindi? Tanong niya.
Magpapatuloy ka sa buhay mo, sagot niya. Walang parusa, walang paniningil, ngunit mas gusto kong sabihin mong oo. Tumingin sa lupa si Beatriz. Inisip ang kanyang lola. Inisip ang kanyang lola sa tuhod. Inisip kung ilang beses niyang inakala na ang kanyang dala mula sa kabataan ay walang halaga. Tinatanggap ko, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit hindi dahil sa pasasalamat. Bahagyang ngumiti si Nicolas. Iyan ang tanging tamang paraan para tanggapin, sagot niya. Ibinigay niya ang kanyang kamay. Kinamayan niya ito. Isang matatag na pagyakap. Musika. Walang inaanunsyo. Walang ipinangako maliban sa posible. Nang bumalik si Beatriz sa loob ng restoran, ang turno ay tila pareho. Ang mga mesa ay pareho. Ang mga kliyente ay indiferente. Ngunit hindi na siya at hindi na rin si Nicolas. Hindi nag-anunsyo si Nicolas ng anuman. Hindi tumawag ng media. Hindi gumawa ng internal na komunikasyon. Hindi ginawang corporate example ang nangyari. Para sa kanya, hindi iyon tagumpay, kundi pagwawasto ng ruta, isang pagbabago ng direksyon, diskretong tinanggal ang tagasalin. Walang eksena, walang pampublikong pagpapahiya, tanging isang maikling email, suspendido ang mga kontrata, binawi ang access. Ang uri ng pag-alis na hindi gumagawa ng headline, ngunit nagtatapos ng mga siklo, tahimik at tiyak. Musika. Tinanggap ng mga mamumuhunan na Espanyol ang paghinto. Ang kanilang mga mukha ay tila nakakakita ng bagong liwanag. Ang independiyenteng pagpapatunay ay nagpabago sa tono ng mga usapan. Muling isinulat ang kontrata, mas malinaw, mas patas, mas hindi komportable para sa mga sumusubok na manlinlang sa dilim. Bumalik si Nicolas sa kanyang routine ng walang ingay, ngunit may isang bagay sa kanya na hindi na bumalik sa dati, isang malalim na pagbabago. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na siyang nag-oobserba, hindi naghahanap ng mga pagkakamali, kundi ng mga katahimikan, ng mga hindi nasabing katotohanan. Nagsimula siyang mapansin kung sino ang pumapasok at lumalabas ng hindi nakikita, kung sino ang nagsasalita ng mahina, kung sino ang pinaputol, kung sino ang labis na humihingi ng pahintulot. Ito ay isang bagong pagkabalisa, paulit-ulit, isang patuloy na pag-ugong. Nagsimula si Beatriz sa kumpanya, pagkaraan ng 2 linggo. Walang simbolikong posisyon, walang anunsyo. Isang simpleng posisyon na konektado sa administratibong lugar, malapit sa daloy ng mga dokumento, kung saan dumadaan ang impormasyon, kung saan nagsisimula ang maliliit na desisyon. Isang lugar ng kapangyarihan sa mga anino. Sa unang araw, masyado siyang maagang dumating. Umupo siya sa reception ng ilang minuto bago ang oras. Backpack sa kanyang kandungan, pigil na tindig, matalas na tingin. Tulad ng dati, nang tawagin siya, masyado siyang mabilis na tumayo. Magandang umaga, sabi niya pagkapasok. Nakatayo si Nicolas sa tabi ng mesa. Magandang umaga, sagot niya. Maging komportable, Beatriz. Hindi siya naging komportable. Umupo lamang siya nang ituro nito. Ang kanyang katawan ay dala pa rin ang gawi na huwag sumakop ng espasyo, nang hindi maging sentro, musika. Hindi ito isang pabor, sabi niya ng diretsahan. Ang kanyang boses ay matalim. Ito ay isang simula. Magkakamali ka, matututo ka, at walang sinuman ang magliligtas sa iyo mula dito. Hindi musika ko inaasahang maliligtas, Senyor Alcantara, sagot ni Beatriz. Ang kanyang boses ay matatag. Tumango si Nicolas, magaling. Nagsimula siya ng walang seremonya, mabilis na natuto, hindi nagtatanong ng walang kabuluhang tanong. Nag-oobserba bago magsalita. Kapag nagsalita, tumpak siya, matalim, at may bigat. Nagtaka ang ilan. Sino siya? Tanong nila. Bago, sagot nila. Iyon lang, pinilit ni Nicolas na huwag makialam. Hindi siya nagsubaybay ng malapitan, hindi pumuri sa publiko, hindi nagprotekta, nag-obserba mula sa malayo. Hindi gusto ni Beatriz na maging exception. Gusto niyang maging may kakayahan, na may sariling lakas. Sa gabi ay nag-aaral siya ng formal na Espanyol, teknikal na Ingles, mga konsepto na dati ay naririnig niya lamang mula sa malayo. Pela primeira vez sentia que aquilo que carregava desde a infância não era detalhe estranho, era base, Izang Fundação para Samas Malaki. Hindi madali. Houve dias em que pensou em desistir, música em que se sentiu deslocada, pequena demais para aquele ambiente, mas sempre lembrava do momento no restaurante, do silêncio depois da frase, do peso que uma voz baixa pode carregar, ng kapangyarihan ng isang bulong. Nagbago din si Nicolas nang hindi nag-aanunsyo. Nagsimula siyang humiling ng dobleng pagsasalin.
Mas kaunti nang nakikinig sa mga handa na presentasyon at mas maraming simpleng tanong upang magduda sa labis na kumpiyansa. Hindi siya naging mas mabait, naging mas atento siya, mas maingat. Isang hapon, nakasalubong niya si Beatriz sa pasilyo. May dala siyang tumpok ng mga dokumento, konsentrada de mais para anar a presenza dele. Beatriz, tawag niya. Agad siyang huminto. Opo sir, kamusta? Tanong niya. Naisip niya bago sumagot. Mahirap, sabi niya, ngunit patas. Naramdaman niya iyon. Iyan ang pinakamahusay na uri ng simula, respondeu. Ela seguiu, ele ficou. Não era gratidão que ele via nela, era responsabilidade, algo raro, algo que ele próprio quase perdera ao longo dos anos, uma virtude. O contrato semanas depois foi finalmente assinado. Dessa vez sem pressa, sem celebração, apenas certeza, uma fria convicção. Nicholas segurou a caneta por um segundo antes de assinar. Não por dúvida, por consciência, por uma profunda compreensão. Sabia exatamente onde estava pisando. Quando terminou, fechou a pasta e se levantou. Não pensou no prejuízo evitado. Pensou na mesa do restaurante, na jovem que não tinha nada a ganhar e no quanto quase perdeu por confiar apenas em quem falava mais alto, nos ecos do poder. À noite, ao sair do prédio, viu Beatriz atravessando a rua, mochila nas costas, passos rápidos, cansada, mas firme, uma silhueta na escuridão. Ela não o viu, e isso era bom, porque aquela escolha nunca foi sobre reconhecimento. Foi sobre escuta e sobre o tipo de líder que ele decidiu ser a partir dali. Um líder que escuta o inaudível. Às vezes, a maior mentira não está escrita em nenhuma cláusula. Ela se esconde na forma como aprendemos a escutar, ou melhor, na forma como escolhemos não escutar. Naquela mesa havia tudo o que o poder costuma exigir. Executivos experientes, investidores atentos, um tradutor seguro demais para ser questionado, uma fachada de controle. Tudo parecia sob controle, mas o perigo não costuma se apresentar com alarde. Ele vem disfarçado de normalidade, de confiança excessiva, de pressa para concluir, uma sombra. E foi justamente ali onde todos se sentiam preparados que ninguém percebeu o erro. Ninguém, exceto quem não tinha lugar à mesa. Beatriz não estava ali para opinar, não estava ali para negociar, não estava ali para ser ouvida, ela estava ali para servir, e talvez por isso tenha ouvido melhor. Ela não escutou palavras isoladas, escutou o tom, o peso, as omissões sutis que só quem cresceu, ouvindo aquela língua em momentos difíceis, consegue reconhecer. Música. Enquanto todos confiavam na tradução correta, ela percebeu o que não estava sendo dito. E mesmo sabendo que poderia perder o emprego, mesmo sabendo que ninguém acreditaria nela, mesmo sabendo que aquele não era o lugar dela, ela falou, música, sem espetáculo, sem explicação longa, sem tentativa de convencimento. Falou porque o silêncio para ela custaria mais caro, uma dívida com a verdade. Nicholas passou a vida inteira acreditando que comando vinha de preparo técnico, música, de currículo, de presença forte. E isso nunca foi mentira. Mas naquela noite ele aprendeu algo que nenhuma formação executiva ensina. A autoridade não garante visão. E quanto mais alto alguém fala, mais fácil é ignorar quem fala baixo. O contrato quase foi assinado. A armadilha quase funcionou. Não por incompetência, mas por hábito. O hábito de ouvir sempre os mesmos, de confiar nas mesmas vozes, de presumir que talento anda de mãos dadas com status. Quando a verdade veio à tona, Nicholas poderia ter seguido em frente como se nada tivesse acontecido. Poderia ter tratado tudo como sorte ou como um desvio pontual, mas escolheu parar. Escolheu rever não apenas um contrato, mas a própria forma de enxergar as pessoas ao redor, porque percebeu algo desconfortável. Quantas decisões importantes ele tomou, ignorando quem não parecia relevante. Quantas oportunidades ele perdeu porque ninguém ensinou a ele a escutar fora da hierarquia. Essa história não é sobre um tradutor corrupto, nem sobre um CEO milionário. É sobre atenção, sobre o valor escondido em quem observa em silêncio, em quem não interrompe, em quem aprende sem saber para quê, e sobre o quanto o mundo perde quando só respeita quem fala alto. No fim, Beatriz não ganhou uma oportunidade por ter salvo um contrato. Ela ganhou porque alguém pela primeira vez decidiu enxergar além da função que ela ocupava. E Nicholas não se tornou um homem melhor por corrigir um erro financeiro. Música. Ele mudou porque aprendeu algo mais difícil. O perigo não é errar sem nunca ouvir quem tentou avisar. E agora eu quero te perguntar,
Se você estivesse no lugar de Nicholas, teria escutado aquela garçonete ou teria confiado mais uma vez apenas em quem parecia preparado? E se você estivesse no lugar da Beatriz, teria tido coragem de falar, mesmo sabendo que poderia perder tudo por isso? Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou. Quero muito ler a sua resposta. Aproveita e me conta também de qual lugar você está nos acompanhando. Se essa história te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você encontra histórias que não são só para ouvir, são para pensar. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.